Hollywood TV. Malamig sa loob ng eroplano pero mainit ang ulo ni Andrea. Pakiramdam niya napapasyo sa tuwing magdidikit ang mga braso nila ni Aldrich. Sana nagsuot siya ng long sleeve para hindi sila nagkakadaitin ng balat. Tumagilid siya at nagtulog-tulugan. Pagkaraan ng 1 oras, nakalapag na sila sa Maynila. Habang kinukuha ng binata ang bagahe sa overhead bin, hindi niya maiwasan tingnan ito uli ng pasimple. Aminado siya, nagmukha itong taong syudad ngayon. Nagulat siya kanina na makita ang lalaki na naghihintay sa sala. Nakabihis ito ng maayos at bagong gupit pa na lalong bumagay sa gwapo nitong mukha. May isang uliit na tinig sa utak niya, nagsasabing gwapo naman talaga ito dati pa. Ayaw niya lang aminin sa sarili. Binuksan niya ang cellphone na tinawagan si Jim. Pero hindi raw siya nito masasalubong dahil nasa Bulacan pa ito. Na-disappoint siya dahil kinabukasan pa pala sila pwede magkita. Wala pa rin silang kibuan ni Aldrich hanggang makasakay ng taxi at makarating sa bahay na pag-aari ng mga Villegas sa Quezon City. 2 palapag iyon, mapusyaw na dilaw at brown ang pintura ng bahay. May magandang Japanese garden sa harap na minimalistic ang dating bato at iba't ibang uri ng cactus lang ang nakatanim. Gawa sa pinaghalong konkreto at kahoy ang loob ng magandang bahay. Binuksan ni Andrea ang mga ilaw. "Saan ko lalagay ito?" tanong ng lalaki. Patungkol sa mga bagahe niyang hilahin na to. "Sa itaas ng kwarto ko, dito ka sa baba, dun sa kwartong yon." Ininguso niya ang pinto sa dulo. Malapit iyon sa kusina at pinakamalayo. Hanggat maaari, ayaw niyang makasalubong ng madalas ang kanyang chaperone. Tumalima si Aldrich at iniakyat ang dalang bagahe. Kasunod ang dalaga. Pagkagalapag ng gamit sa sahig, lumabas na ito ng silid. Dahil nanlalagkit ang kanyang pakiramdam, nag-shower siya at nagbihis ng panlakad. Bibili sana siya ng makakain sa supermarket pero nagulat siya ng pagbaba niya ng hagdan ay may narinig siyang kalampag sa kusina. Pasimpleng sumilip siya sa bungad ng kitchen at sakto lumingon sa direksyon niya ang lalaki na noon ay nagluluto. Kumalam ang kanyang sikmura nang maamoy ang mabangong pagkain. "Umupo ka na, kakain na tayo. Padala ito ng mama mo dahil alam niyang walang stock ng pagkain sa ref pagdating natin." Pautos iyon imbis sa pakiusap. "Hindi, lalabas ako. Doon na din ako kakain." Sagot ng dalaga na akmang tatalikod na. "Mamaya na, sasamahan kita pagkatapos kumain." Pigil nito. "Excuse me? Iniimbita pa kita na sumama?" Nakataas ang kilay na banat niya. Natameme si Aldrich sa narinig. Nang makabawa ay hinarap siya nito at salubong ang kilay na nagsalita. "Hindi ko gustong bumuntot sa'yo, okay? Kung may ibang choice ako, noon ka na gagawin ko to. Pero yun ang utos ng papa mo. Kaya siyang susundin ko. Lahat ng lakad mo, sasamahan kita. Maliwanag?" "Pwede namang hindi ka sumunod. Hindi ka niya nakikita at hindi naman ako magsusumbong." Nakapamaywang na tugon niya. "Kung kaya mo lokohin ang ama mo, ako hindi." Mariing sabi pa nito. Hindi nakasagot si Andrea. Inihagis ng binata ang hawak na pot holder sa tabi at naglagay ng 2 plato sa mesa. Hindi pa rin siya natinag sa kinatatayuan. "Kumain ka. Kung ayaw mo, itatapon ko sa basurahan ng share mo. Ganun kasimple." Banta nito. "Sungit?" Asik niya, sabay upo sa harap ng mesa. "Ano ka mo?" Baling nito sa kalagitnaan ng pagsandok ng kanin. "Wala." Nanlalaki ang mga matang sagot niya. Walang umimik sa kanila habang kumakain. Nung una, tikim lang halos ang ginawa ni Andrea pero nang malasahan niyang timpla, nasarapan siya roon. Marunong pala magluto ang kulokoy. Naparami siya ng kain na labis niyang ikinagilty pagkatapos. Pero hindi naman kakakitaan si Aldrich ng anumang bakas ng emosyon sa mukha nito. Mabuti na lang at tumahimik ang binata at hindi siya kinantsawan. Bahagyang nawala ang pagkabwisit niya rito. At least kahit papaano, alam nito kung kailan tatahimik. "Ako na maghuhugas para makabihis ka na." Presinta niya sa labis na ipinagtaka ng kaharap dahil hindi siya nakasigaw sa pagkakataong iyon. "Sigurado ka?"
Oo sabi, huwag kang babagal-bagal ha. Baka masarhan na tayo ng supermarket. Medyo tumaas ang boses ng dalaga sa sinabi. Napalaing na lang ito. Saglit siyang iniwan ng lalaki upang magpalit ng damit. Tamang-tama ng salansanan ni Andrea sa lalagyan ng mga hinugasan nang muling pumunta sa kusina sa Aldrich. Nahagip ng kanyang ilong ng isang kaaya-ayang amoy. Hugo, boss ba ang suot mong pabango? Bigla na lang lumabas iyon sa kanyang bibig. Bakit ba siya nagtatanong? Ayaw niya makipagkaibigan sa lalaking ito. Pero noon pa man, weakness na ni Andrea ang lalaking pabango. Isang iyon sa mga dahilan kung bakit si Jim ang napansin niya sa lahat ng mga nanliligaw sa kanya. Oo, maikling sagot nito. Saan ka nakakuha ng ganyang pabango? Ang alam ko'y wala niyan sa San Martin. Komento niya. Padala ni Jonah, nagtatrabaho kasi siya sa Hong Kong. Casual na sabi pa nito. Jonah? Nag-vibrate sa utak niya ang pangalang iyon. Uminit na naman ang malamig na sanang ulo niya. Nagkibit balikat siya at nagpatiunang lumabas ng bahay. Inilak ng lalaki ang main door at ibinulsa ang susi. Nagpara siya ng taxi at hindi nalilinga ang kasama na sumakay siya sa tabi ng driver. Ayaw niya magkatabi ito. Sinabi niya pupuntahan nila matapos nitong makasakay. Maya-maya pa'y tumawag si Jim. Nagtatampo siya sa nobyo pero ayaw niyang marinig ni Aldrich na may problema siya kaya nilambingan pa rin niya ang tinig. Nangako ang kausap na maaga siyang susunduin kinabukasan. Oras na para ipaalam niya ang masamang balita. Jim, may chaperon nga palang pinasama si Papa sa akin. Bale, kasama ko siya sa lahat ng lakad. Nauutal na kumpisal niya sa mahinang tinig. What? Why? Gulat na sabi nito sa kabilang linya. You know how conservative my parents are. It's okay. I promise na hindi naman siya makakagulo sa atin. Pinasaya niya ang boses bagaman gusto niyang sumang-ayon sa reaksyon ng nobyo. O sige, I will just bring one of my male friends para may kapartner siya at makapag-isa tayo. May pagkapilyong saad ng binata. No Jim, lalaki rin to. Pahayag niya. Nainis na talaga this time ang boyfriend. Pero nagsinungaling si Andrea at sinabing pinsan niya si Aldrich kaya medyo kumalmang nobyo. Nang matapos silang mag-usap, sarkastiko ang ngiti ng kanyang chaperon. Pinsan? Thanks for snooping around. Aniya sabay irap dito. Hanggang makauwi sila ng bahay mula sa pag-grocery, hindi niya pinansin ang binata. Tila baliwala naman dito na hindi siya nagsasalita. Nang gabing iyon, nagpasya siyang umakyat sa silid pagkatapos ng hapunan. Good night, pinsan. Nakakalokong paalam nito sa labis na inis niya. Ibinalibag niya ang pinto para ipakita na hindi siya natutuwa rito. Maaga siyang humiga para makapagpahinga pero hindi siya nakatulog. Ayaw mawala ni Aldrich sa kanyang balintataw. Ipinipilig niya ang ulo. Alam niyang pag nakasama na sila ni Jim bukas, ito na lang ang kanyang magiging focus. Susungitan na lang niya lalo si Aldrich para hindi siya nagiging komportable dito. Kinaumagahan, may pagkain ng nakahain sa mesa ng bumbasya. Sunny side up na itlog, tusino at sinangag na kanin. Mayroon din na tasa na para sa kape. Maalalahanin at responsable kaagad ang naisip niya. Inalog niya ang ulo para hindi na makaisip pa ng adjective patungkol kay Aldrich. Dapat lang niya akong pagsilbihan. Dahil amo niya ako, matigas na sabi niya sa sarili. Tamang-tamang natapos siya magbihis nang mag-text si Jim na parating na ito. Bumaba siya para sabihan si Aldrich na magbihis pero hindi niya makita ito. Nag-aalangan na papunta siya sa kwartong tinutulugan ng lalaki. Kumatok siya ng 2 beses pero walang sumasagot kaya pinihitan niya ang doorknob. Napatili siya nang mabungaran si Aldrich. Nakakalabas pa lamang ng shower. Basang-basa at tanging maikling tuwalya lang nakabalot sa katawan. Dagli siyang tumalikod at pinagalitan ng lalaki. Ang sagwa-sagwa mo naman. Sa susunod, pwede magdamit ka muna bago ka lumabas ng banyo. Singhal niya. Ikaw itong pasok ng pasok sa kwarto nang hindi ka pinapatuloy. Tapos sakit ka magagalit. Buwelta nito. Iminwesta rin nito na lumabas siya ng kwarto tsaka sinarhan ng pinto. Lalo tuloy uminit ang ulo ng dalaga. Hindi pa tapos magayos si Aldrich nang kabugin ni Andrea ang pinto. Pinagbuksan siya nito habang sinusuot ang isang polo shirt. Wala kang karapatang itaboy-taboy ako ha. In the first place, this is my house.
Sumbat niya. Umupo ito sa kama at hinugot ang sapatos mula sa ilalim niyon. Ikaw ang nagsabi ng sagwa ko, tapos nang paalisin kita para hindi ka masagwaan, may comment ka pa rin. Gusto mo ata magbihis ako sa harap mo. May himig na pangungutya sa sagot nito. Excuse me? Filler ka, no? Hindi ako interesado. Hindi ako affected dahil hindi ka naman kapagubuhan. Depensa niya. Tumayo ito sa 2 hakbang lang na corner niya ang likod ng pinto. Likewise, hindi ko alam kung bakit ka nagustuhan ng gym na yon. Masama na nga ugali mo, maputla ka pa sa sukang niyog at sobrang payat. Ganti nito. Natulala siya sa narinig. How dare you? Nakakabwisit ka talaga. Sigaw niya. Nagkibit balikat lang ang kausap, sabay dampot ng shades sa mesa. The feeling is mutual, Andrea Villegas. Hindi nagpapatinag na sagot nito. Mangyak-ngyak sa galit na umalis si Andrea ng kwarto. Pinipigil niya ang maiyak dahil masisira ang maskara niya at anytime. Darating na si Jim. Pero sobrang sira na ang araw niya ngayon. Sinira ng buwisit na Aldrich na yon. Patulan ba naman talaga siya? Kung tutuusin, siya ang naunang ng away kaya napikon siguro ang lalaki. Subalit hindi sapat na rason na yun para maliitin din siya nito. Narinig niya ang bosina ng kotse ni Jim. Nagmamadali siyang sumalubong sa gate. Yakap at halikang pagbati ng nobyo. I miss you, babe. Ani Andrea. Namiss niya ang mga ibriding na lalaki ang kanyang kalohubilo. You do? Nakangiting sabi nito muli sa kanyang kinuyumos ang halik. Nang may tumikim sa likuran ng dalaga, saka palang naghiwalay ang dalawa. Nakakunot noo si Jim nang sipatin si Aldrich mula ulo hanggang paa. Babe, siya yung pinsan ko. Hindi tumingin kay Aldrich na sabi ni Andrea. Ayaw rin niya ipakilala ng pormalang lalaki. Gusto niya ipamukha rito na hindi ito mahalaga sa kanya. I see. So, tara. Nakatingin si Jim sa dalaga nang sabihin iyon. Tumango siya tumupo sa harap ng sasakyan. Kasama nito, si Aldrich naman ay pumasa sa likod. Tiimbagang lang ang lalaki dahil nahalata nitong direkta itong iniignora ng dalawa. Humantong sila sa isang car shop. Magkahawak kamay na naglakad ang magkasintahan. Kabuntot si Aldrich. Ipinakita ni Jim ang kotseng plano nitong bilhin. Naulinigan din niya ang pabirong komento ng nobyo ni Andrea na di umano kulang na lang ng 100,000 pesos ang pera nito at makukuha na nito ang kotse kung tutulong ang dalaga sa pagbigay ng pandagdag. Napantig ang kanyang tainga. Tama mga mag-asawang Villegas na ayawan ng lalaking ito. Manggagamit pa yata ang hinayupak na Jim. Ang timang na Andrea naman nagsabi na tutulungan ng nobyo pag nagsakamay nito ang inaasahang pera. Kumbaga sa bata, ang babaeng tipong dapat makatikim ng palo o hambalos ng walis tambo. Sa isip ni Aldrich naglalaro lahat iyon. Maya-maya pa isang mall naman sila pumunta. Nang mapagod sa pag-iikot-ikot, nagiya si Andrea na kumain na sila. Naiwan sila sa mesa na magpaalam si Jim na pupunta sa restroom. Hinalikan pa nito sa labi ang dalaga bago umalis. Tumingin lang sa malayo si Aldrich. Si Andrea naman ay bahagyang nakalimot ng inis sa kasama dahil ng presence ng nobyo. Hay, ang sweet-sweet talaga ni Jim. Aniya sa masayang boses. Napaangal sa Aldrich. Wala akong makitang sweet sa ginagawa niya. Hinihiyakan niya sa harap ng ibang kung ako ang tatanungin mo. Kung mahal ka niya, bibigyan ka niya ng dangal. Hindi yung kahit nakikinig ako. Hihingi siya sa pagdagdag ng kotse. Akala ko ba mayaman siya? Bakit siya bibili ng kulang pala pera niya? Sunod-sunod na komento nito. Hindi niya alam na nakikinig pala ito sa usapan nila ng nobyo kanina. Alam mo, ang galing mo talaga makialam sa usapan ng iba. Pero FYI, mayaman si Jim. Nagkataon lang na sobrang mahal ng kotseng gusto niya at hindi pa siya nababayaran sa projects niya. Wala akong nakikitang pangit sa ginagawa niya. Pareho talaga kayo ng utak ni Papa. Judgmental. Pahayag niya. Pinunasan niya ng tissue ang mga labi bago magpatuloy. Pero anyway, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Ayoko masira mong happiness ko ngayon. Whatever you think or say, Jim is perfect for me. Hindi na nakasagot pa si Aldrich dahil dumating na ang lalaking pinag-uusapan nila. Habang kumakain, panay ang kwento nito sa dalaga na mga pinagkakaabalahan sa Amerika.
Hindi niya alam kung napapansin ni Andrea ang conceited at manipulative ang nobyo nito. If she does, hindi halata. Napabuntong hiningang sabi niya sa sarili. Kinagabihan, lumakad na naman silang tatlo. This time sa isang bar sila pumunta. Nahigit ni Andrea ang hininga nang lumabas si Aldrich. Suot ang isang pale yellow polo shirt at dark denims na nagpalutang sa pagkata ng balat nito. Lalo siya nagapuhan sa lalaki. Bahagya siyang nairita nang maisip na parang lagi na lang niya itong napapansin lately. Mahirap talagang baliwalay ng presence si Aldrich. Nagalit na siya sa sarili dahil doon. Ayaw niya na ganito sila. Si Aldrich naman ay napako ng atensyon sa pagkakatingin dito sa dalaga. Para bang may nakita itong paghanga sa kanyang mga mata, pero dagli yung napalitan ng iritasyon. Sa loob ng bar, magkatabi si Andrea at si Jim samantalang nasa kabilang dulo ng mesa si Aldrich at tahimik na umiinom ng non-alcoholic drink. Napansin niya ang dalawang babae sa kabilang mesa na panay ang pagpapakyut sa huli. Maya-maya ay lumapit ang mga ito at nakishare sa kanilang mesa. Nagpakilala mga ito na Lorraine at Reina. Pinaggitnaan ng dalawa si Aldrich. Napaismid si Andrea. Wala siyang pakialam kung tutuusin pero naiirita siya sa reaksyon ng kaibigan ng kanyang kuya. Tawa ito ng tawa na para bang amuse sa dalawang babae. Umorder tuloy siya ng brandy at inubos iyon ng isang lagukan dahil sa inis na pagharutan kay Aldrich ang dalawang babae. Uwi na tayo, lasing na ako. Anya kay Jim na naputol ang pagkukwento tungkol sa business ng daddy nito sa Cebu. Pinagmasdan siya ng lalaki at nang makitang namumula na ang nobya, dagli itong tumalima at lumabas sa parking lot. Sinaid niya ang laman ng baso. Excuse me, uwi na kami. Adios sa inyo. Nakapamewang na sabi niya nang makalapit sa kinaroroonan ni Aldrich. Nagulat pa sa kanyang dalawang babae. Girlfriend mo? Tanong ng isa kay Aldrich. Of course not. Pinsan ko siya. Paano girls? See you around na lang. Salamat sa masayang company. Sagot nito. Bago pa nakasagot ang dalawa, hinila na ito ni Andrea sa kamay palabas ng bar. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.